Go, ma'am. Okay, so good afternoon, everyone. We want to discuss with you. We call it as a book study. So book study po yung tawag dito kasi lahat ng pag-uusapan natin nandito galing sa libro natin. So i-discuss po natin isa-isa. Kung na-build mo na ang iyong financial foundation, well and good. Kung hindi pa, mas mainam din, sisimulan natin ng tama. Pero kung kayo po yung na-build tapos medyo bumaksak ngayong time ng pandemic, we have to rebuild it, gagawin din po natin yan. So Miss Lu, sino po ba si IMG? Pakilala daw natin sa kanila. Sino si International Marketing Group? Ayan, magandang hapon, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. So, sino ba si IMG? IMG was established in 2002. No, it is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. Ang office po natin nasa 9th floor ng Kings Court Building 1, Chino Roces Avenue, Makati City. However, meron din po tayo sa Cebu, Davao, CTO, okay, and all over the world. Pero ito po yung main office natin, kumbaga headquarters. So we assist people who want to be rich, no? Or help themselves have financial security through financial education and building solid financial foundation. So we established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Financial literacy po yung campaign natin. Bakit po? Ano po ba yung mission ni IMG? We want to help create wealth for families. Gusto po natin, we want to make difference, no, for families so that there will be no more family left behind. Yan po ang mission natin. Bakit? Kasi po, para dumating yung araw, no, that this new financial industry, kahit sino po pwedeng yumaman. Kasi hindi na po sikreto, ang sikreto ng mayayaman kasi we are bringing these secrets to everyone. Kaya nga po meron tayong objective, no, na by 2030, 30 million Filipinos na po ang financially literate. Right now po, nasa over 2 million na tayo. And we are just in the year 1 of the campaign. Okay, next po. So, yan. So, ito po yung ating campaign, no? 30 million by 2030. Okay. So, ito po, kapag po after ng session natin today, ng ating book study session, hingin lang po natin sa mga nag-invite sa atin itong form na to. We just have to enter our details and then kasama na po kayo sa mga na financially educate po namin. So, you're part of the 30 million Filipinos na educate by 2030. Correct. And at one point, no, hopefully at the end of this book study, you will understand why we want you to join us in this campaign as IMG member. Okay. Okay, po. Ms. Luz, salamat po. So, yan po, no, for all our guests and sa mga members po natin, yung hindi pa na-update, meron po tayong link dyan. So, as a member po, yung link nyo po nasa Dominate Tools po natin na pwede nating i-share sa ating mga guests para nun ma-count in natin sila dito. So, ano daw po, let's start. Ano po ba yung feedback dito sa ating book? So, ang pinaka-master builder po natin from the World Financial Group sa US pa po siya, si Swan Nguyen, and sabi niya, we need to change but we need understanding first. Mas madali kang makakapagbago, mas madali mong mabibuild yung future mo kung naiintindihan mo yung reasons kung bakit mo kailangan matransition yung self mo from insecurity to financial security. And most of us, kilala po natin si Brother Bo na ang sabi niya po dyan, ito daw po yung libro na kung saan ni-revolutionize yung financial industry at yung mga buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon po, mag-reality check muna tayo. Ang una daw po sa atin, no, lahat tayo, lalo na pag OFW ka, most of us, ang definition natin, hard worker po yan. So, lahat yan, trabaho, overtime, kahit overtawad yan. Pero minsan daw po, kahit na hardworking, in different professions, teachers, engineers, accountant, doctor, they would end up na wala pa rin nasisave. Mag-a-agree po ba kayo doon na at certain time, one point in our life, ganun yung nangyari sa atin. So bakit daw po tayo nag-fail? It's because we failed to plan and manage our personal finances. So yan po yung unang reality check number 1 natin. Nagkukulang tayo sa totoong financial education. Merong iba, may financial education,
application, but knowing is one thing, doing is another thing. Meron po kayang application. Reality check number 2 naman. Madalas po, no, yung financial education, akala natin sa mayayaman lang. So tayo, ang solution natin, pag may problema, naku, may nagkasakit, pambayad ng tuition, may nasira, loan ka agad. Loan dito, London, 'di ba? Parang nga daw London lang daw 'yan. So top up ka. Kumbaga, gaano ka na ba katagal sa UAE? Gaano katagal kang nag-top up? Ilang beses kang nag-top up? Most of us na OFW, we work so hard. Kaya nga daw po, hard worker tayo. Pero pag uwi natin ng Pilipinas, paano yung retirement? Yan daw po yung question. Paano ang retirement natin sa Pilipinas? May nasimulan kang business, kaya lang baka pwede nga nangyari, hindi siya nag-prosper na lugi. So, babalik ka ba uli abroad? Sa Pilipinas naman po, di ba, may 13th month sila. May bali-balita kahit crisis, dapat daw may 13th month pa rin sila. So, dito daw po, if you save your 13th month for just 60 years, in the next 40 years, pwede siyang maging 10 million pesos. If you sacrifice for 6 years, you could already change your life. So most of us, we sacrifice kasi yun yung vision natin na mabago yung buhay natin. So ngayon po, having those realities, i-apply natin ano yung tinuturo na concept nito po libro natin. So dito po, una, choosing the right healthcare. Alam niyo po ba na the pandemic, binigay sa atin yan is una, time. Time po na naging productive ka ba? May natutunan ka ba? Na-manage mo ba yung time mo well? Second is pinakita niya ang kahalagahan ng health natin. Ang medical cost daw po, nagdo-double siya every 5 to 7 years. At mas madami na namamatay hindi dahil walang medicine, wala bang nag-a-accommodate sa kanila, but most of it kasi wala silang perang pambayad. So dito po, ang healthcare is a necessity. Hindi na siya yung privilege lang or benefits dapat, but rather ang traditional healthcare kino-cover sa atin kung tayo nagtatrabaho. So sa company natin meron. Naisip niyo na po ba paano po pag 61 at pataas na tayo? Yung mga story po na dahil nagkasakit, nagka-cancer sa pagamutan, naubos yung mga napundar na gamit. So yan po yung reality check din natin pagdating sa health. Sa Pilipinas, sabi nga daw, mamamatay ka hindi dahil wala bang gamot, walang gagamot sa'yo. But rather, if nandito ka sa charity, sa dami-dami nyo dyan, nabibigyan ba ng enough attention, yung kailangan talaga pagdating sa kanilang health. So they don't have the money to pay for this cause. So yan daw po. Kasi po, ang isang magandang healthcare, kailangan daw po kung titignan natin, meron siyang 4 na foundation. Your short-term healthcare right now, kung nasa Pilipinas, yan si MaxiCare, nandyan si Medicare, di ba? Nandyan yung mga sa Blue Cross. So, iba't ibang care kapag short-term, hanggang 60 years old po yan. And most of the time, that's the benefits ng ang kumpanya natin. Now, the only question is, pagdating mo ng 60 na kung saan wala ka na sa company, anong care na ang magte-take care sa'yo? Kasi lalabas po, kung hindi natin napaghandaan, I don't care na yan. So, kailangan nyo i-consider hindi lang yung ngayon, but rather the long term. And at the same time, i-consider mo, kung hindi naman ako nagkakasakit, pwede ba yung healthcare ko, may nasisave ako doon, may nai-invest ako? Kasi ang short term po, binayaran nyo this year, kung hindi ka na nagkasakit, tapon na siya. So next year, bayad ka uli. Paano kung hindi ka naman nagkasakit? Meron bang pwedeng ma-carry over na savings and investment? And the other question is, what if hindi ka nagkasakit, bigla ka naman na aksidente, namatay ka agad, may insurance bang maiiwan sa family? So, ito po yung tanungin natin. Yung bang healthcare ko na pang long term, mako-cover niya ba yung 4 na yan? So, mahalaga po yan. Number 2 naman daw po, understanding the purpose of insurance. Alam ko po sa ating mga Pilipino, most of us allergic sa insurance. Na parang feeling nyo, ay naku, pag insurance yan, either magsasarang kumpanya, na-scam yan, wala akong makukuhang pera. Pero come to think of this, ang kotse, ini-insured mo.
Kasi hindi mo alam kung maaaksidente ka, hindi mo alam kung may babangga sa'yo, ikaw makakabangga. Ang bahay may fire insurance. Kasi nga po, hindi mo alam, masunugan ka ba? May mangyari ba? Bumaha na ma-wash out yung mga kagamitan mo sa bahay mo. But the question is, paano po yung taong nagda-drive at saka nakatira sa bahay? Meron ba siyang insurance? Lalo pa kung meron siyang mga anak na umaasa sa kanya. So mahalaga po na yung tao, living things yan. Kailangan properly protected siya. Alam niyo po, pagdating sa insurance, life, either you live too long or you will expire too soon. So, live too long ka, kailangan may coverage ka pa rin na kung saan kahit di ka nagtatrabaho, yung maintenance mo meron yan. Pero kapag expire too soon ka, mas kailangan mong protektahan ang pamilya mo. Kung mahal mo sila, protektahan natin sila. So, ang tanong lang daw po, how do we start to protect them? Narinig nyo na ba ang income replacement? Narinig nyo na ba na talaga ang purpose ng insurance is to be an instant money? Kaya lang po, gusto kong ipaintindi sa inyo, anong difference kapag investment sa difference kapag insurance? Let's say po, ngayon, no, stock market, mamaya pag-uusapan natin ang mutual funds. So kapag meron kang piso, magiging piso siya, dodoble siya sa investment. Pero naglagay ka ng piso. Kapag insurance, yung piso mo, magiging 100 siya kaagad. Anong kondisyon? Basta mamamatay. Dito, lalabas po yung iyong 10,000 magiging 1 million. 10,000 lang ang nilagay ko. Pero ito, maglagay ka ng million, you get another million. So, dumodoble siya or same value siya, pero meron kang inimput na money. Ito po, napakaliit lang. Kaya lang, pwede ba na investment na lang, hindi na lang insurance? Pero kung meron ka mga pamilya, paano mo sila poprotektahan? Kaya ang sinasabi po dyan, the insurance protection, yan ang una mong investment. Yan ang smart investment. Kasi pwedeng sa halagang 10,000 pesos, may coverage ka na 1 million pesos. So kung titignan nyo po, pareho po natin silang kailangan. Lalo na po kung meron tayong mga anak, may pamilyang umaasa sa atin. Pag-usapan naman natin sa utang. Sa atin po mga OFW, aminin man natin or hindi, at a certain time, nangutang ka, nagpautang ka ba? So yan po yung mga question, nag-loan ka ba, nag-top up ka ba? So dito daw po, if we don't manage our debts, it can lead into a disease. Kasi dito, utang sa credit card, yung car loan mo, meron ka yung housing loan mo, patong-patong sila. Alam niyo po ba na ang produkto ni IMG, ang una is a peace of mind? Kaya lang, paano ka magkakaroon ng peace of mind kung patong-patong ang utang natin? Wala pa dyan ang utang mo sa tao, di ba? Not counted pa yung utang sa tao. So dito daw po, ano daw po ang dapat nating gawin? Una po, meron pong approach. Alam nyo ba na sa credit card or kapag naglo-loan ka, dalawa ang pwedeng ilagay na interest. Una po, ang tawag po doon is yung add-on rate. Yan po ang add-on rate. Yung isa naman, diminishing or effective rate. Anong pinagkaiba nila? Example po, no, ang inutang mo, 100,000 dirhams ba yan or pesos, kayo nang bahala. So, eto yung monthly mo. Yung principal amount mo, kapag add-on, nadadagdag etong interest. Dire-diretso siya hanggang sa dulo na bayaran mo na siya, consistent pa rin, 2-4 siya. Yun po ang add-on rate. Pag sinabi nyo pong diminishing, nababawas. So, nagsimula ka ng 2-4, second year of payment, 2-2, so on and so forth. Pagdating sa dulo, after let's say on your 12-month, 200 na lang yung rates. Siyempre, kung titingnan nyo, mas maganda diminishing. However, most of the time, pag naglo-loan po tayo, ang binibigay kasi sa atin, fixed rate or yung add-on rate. Kaya minsan tanongin nyo rin, diminishing ba yung rate ko or add-on? Most of it sa UAE, we have the add-on or the fixed rate. So dito daw po, sinabi namin sa inyo, credit card. Pag hindi mo yan na-control, yan ang magko-control sa'yo. So paano dapat mong gawin? Dalawang approach po. You can have the annual interest, kung sino yung may pinakamalaki, unahin mo na siya. Pwede mo nang bayaran ka agad yung merong malaki kang utang,
yun po yung sinasabing dalawang approach, snowball or avalanche. So either snowball, maliit na interest, uunahin ko siyang matapos. Ito muna babayaran ko yung may interest na to. Or gusto mo ba yung malaking interest, siya yung unahin mong tapusin. Ang mainam po, meron kang natatapos. Hindi pwedeng lahat sila, minimum, hindi po yan matatapos, 'di ba? Or kung may uubra pa rin of a buyout, pwede rin tayo magpa-buyout. Kaya lang sa situation natin ngayon, mukhang walang buyout. So dito naman po, kung wala ka pang loan at iniisip mong mag-loan, which is, I would discourage you na wag na unless talagang you go for business, ano pong dapat natin gawin? Tanungin mo yung sarili mo, anong purpose ng pag-utang mo? Uutang ka ba to start a business? Okay, yun yung good purpose. Pero kung uutang ka para ilagay mo lang sa investment tapos hindi ka sigurado sa return, wag po, risky po yun. Kung uutang ka, magpapagawa ka lang ng bahay, hindi naman ikaw ang titira sa bahay, ano lang siya, pwedeng luluma lang, umaanay lang yung bahay, wala naman titira, nandito ka, delay mo muna, okay? Second po, tanungin mo yung sarili mo, anong size ng income? Yung niloloan mo, mga 50,000 or 1,000,000 pesos. So, kasya ba niyan? Kumbaga, sa income mo ba, kung sumusweldo ka ng mga 50,000, mababayaran ba natin siya? Doable ba? Management approach. Sa panahon po ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong. Sa tingin mo ba, the next 4 years, may trabaho ka pa? Kung wala, wag mo na siyang ituloy. So bago po kayong umutang or mag-loan, tanungin mo what's the purpose, anong size ng income, ano yung approach. A good example are the Chinese. When they do a loan sa bangko, ang purpose nila for business. The size and the income of the business will be enough na po yun to pay the loan every month. Management approach, long-term yung business nila, masusustain yung 4 years na loan. So, ganun po ang planning natin kapag tayo ay kukuha ng loan. Okay, so doon naman po tayo sa building an emergency fund. So sa building an emergency fund, mahalaga na meron kang fund kasi hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng emergency. Mawala ng trabaho, may repair, may nagkasakit, may mga bigla ang problema sa Pilipinas. So dito po, the solution is dapat meron kang, kung ang income 5,000 dirhams po yan, 3 times kung single, kung married naman po tayo, 6 times. No matter daw kasi, ang gawin mo, you plan for your life, the unexpected things, pwede siya mangyari. Bagyo, baha. So life little disasters po, hindi natin yan maiiwasan. Kaya you have to prepare 3 to 6 months. There are lots of challenges sa buhay natin. But the only way for us to face those challenges, for you to have control, is planning and preparation. Yan daw po yung mahalaga. Pagdating naman po sa saving and investment, no, dito po papasok ang rule of 72. So, Miss Luz, tatawagin ko daw ulit si Miss Luz para i-discuss niya, ano po ba ang rule of 72? Paano tayo matutulungan nito? Okay. Ang rule of 72 po, no, according to Albert Einstein, 72, no, fixed number. I-divide po natin yan dun sa annual interest rate nung pinaglagakan natin ng pera natin. So, dapat po, alam natin kung anong annual interest rate niya. Tapos yung result po nun is the number of years para bago siya mag-double. So, for example po, 72 divided by 4%, 18 years po. Every 18 years, nagdodoble yung value ng pera natin. Okay? Tapos kung 72 naman po divided by 12% every 6 years. So kung mas malaki po yung number or yung percentage ng interest income, no, mas mabilis po no na nagdodoble yung pera natin, of course. So for example, nung 29 years old daw tayo, no, nilagay natin yung pera natin na 100,000 sa isang vehicle, no, investment vehicle na 4% ang interest rate. Pagdating nating 65, 400,000 po yung makukuha natin. Pag naman po sa 12%, no, yung same amount na nilagay natin at the age of 29 tayo, imagine niyo po, no, 6 million more po yung pera na makiklaim natin. So people who don't understand how money works, they end up working for money. So kasi tingnan niyo po, no, kapag hindi po natin naunawaan tong rule of 72, just a slight difference in information, no? So, sobrang liit lang po ng difference in information na yan, di ba? 6 million na yung nawawala sa atin. So, people who understand how money works, they let money work for them. So, mamaya po, no, mas makikita natin to dun sa discussion natin
about mutual fund and stock market. Diba, Tije? So, may illustrate yan. Correct. Saan daw po ba karamihan ng Pilipino naglalagay ng pera, no? Doon po sa mga bangko wherein meron lang po tayong 0.125%, no? Na kung i-divide nyo po, halos hindi natin aabuting magdoble yung pera natin kapag nasa bangko. Kanina nga nasa bangko ako actually. Talaga tinititigan ko pati dollar account, 0.125% pala. Sabi ko, oh my gosh, ba't ako maglalagay ng pera dyan, di ba? So anyway, yung po. So we want to help you understand, no, and maximize yung magic of compounding interest. That's why we will show you more about how money works, no? Ano yung next slide there? Thank you. So yan daw po, no? So diniscuss niya daw po, what's the secret of the wealthy ba daw? So yan po yung pag-uusapan natin after this short presentation. We are halfway through it. So dito po, mamaya po, tignan natin, paano nga ba nag-mutual funds? Alam niyo, today, we'll do a basic of mutual funds. Tomorrow, since Friday pa rin yan, weekend, mag-invite po kayo ng mga kakilala pa, we do an advance. So back-to-back siya para mas maintindihan po natin. So we'll discuss more of that later po. So ngayon naman daw po, having said all those realities, all those concept na kailangan, rule of 72 pala, maganda siya. Sino naman po si IMG at ano nga ba talaga yung maibibigay sa atin ni IMG? Una po, si IMG po, hindi po dito namimili. Hindi po dito yung, pagbata lang, pagmatanda, pag-graduate, undergrad, hindi po. In short, lahat welcome kay IMG. Hindi tayo exclusive but rather inclusive tayo. Basta gustong matuto, gustong yumaman, pwede ka dito kay IMG. Kaya lang, ang tanong, kung lahat tatanggapin natin, paano natin sila ma-equip? Paano natin sila ma-filter? So, dyan po ngayon ang pumapasok. Kapag member po kayo, alam nyo may portal. Ang tawag po doon, WCS natin, all the courses po natin online, nandun po siya. So, dapat po binibisita natin po yun. Ako po, kahit 11 years na po ako with IMG, every week, mag-check pa rin ako ng online training. Kasi ano siya, you just have to do it every day. Ang pagyaman, doing the same thing every day, but you expect a different result. So, we get the education, may access tayo, may training po tayo. Kasi kung titignan nyo po, ito po ang structure ni IMG. Siya po is a one-stop financial shop. Tinuro sa atin, mahalaga na may healthcare ka. Anong healthcare yung kukunin mo? Mahalaga rin na meron kang protection for your family. So, anong insurance ang kukunin mo? Alam niyo po, ako sa age ko ngayon, 38, nakakuha pa ako ng insurance of a coverage of 1 million, pero ang halaga niya lang around 6,000 lang po ang binabayaran ko every year. Tapos investment part na. So ang total ko doon is 18,000 per year. Pero ang gusto ko po kasi doon, covered na ako ng 1 million for an 18,000 the next 5 years. Alam nyo, there's no such thing as over-insured ka naman. Meron ka na sa UAE na insurance, meron ka pa sa Pilipinas. Mas mabuti na yung may sobra ka, maitutulong mo pa sa iba mong kamag-anak kaysa naman yung kahit ikaw, immediate family mo, magkukulang sa kanila. So yan po yung pananaw ko dyan. Pagdating po sa investment, yan, mutual funds, pag-uusapan natin yan mamaya. Yan po ang application ng Rule of 72, mutual fund investment. Meron din po tayong real estate. So sila po yung mga partner po natin. Meron din tayo non-life insurance. So sila rin po yung mga kasama natin. So kung titignan nyo si IMG, una niyang gagawin, product nga is a peace of mind. After nun, may tatlong concept. X-Curve, Rule of 72, Financial Foundation. After ng tatlong konsepto, application po. Ano yung actual application? You can apply your financial foundation pag nagsimula ka sa Kaiser. You can apply Rule of 72 pag nag-invest ka sa mutual funds. At pwede mong gawin ang iyong timeline of your solid financial foundation and your X-Curve if you do IMG business. Kaya po ako, from 2009 na nag-member ako, I was 29 years old, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin si IMG. So dito po, i-summarize po natin. So si Kuya Vincent naman daw po ang tutulong sa akin. I-summarize natin ano-ano ang benefits na pwede mong makuha kay IMG. So dito po, ito yung major category. Una, financial education. Di po ba sabi namin nung simula, financial education, your understanding sa financial industry, ang una mong kailangan as you build your wealth. Walang yumaman na hindi nag-aral unless anak ka ng mayaman, you've been born with a golden
reasons po na talagang pinamanahan ka na, di ba? Next po is may free gifts. Meron po tayong mga free gifts kay IMG as part of your membership. Alam niyo po ba na ang membership po natin dito is lumalabas po na 36 benefits ang meron po tayo. So out of that 36 benefits na binibigay po sa atin, may mga free gifts po tayo doon. Meron po tayong access, meron po tayong discount na kasama sa membership, the services, the rewards, and the business program. So normally, every day, ginagawa po natin yung Zoom natin, no? So ngayon, for today, since it's a holiday, it's a different presentation yung ginawa po namin for today sa inyo. And later, let's discuss about mutual funds. So dito po, isa-isahin po natin. Kuya Vincent, are you there? Yes Nandiyan po. ba? So ito po Kuya, yung mga being a prepared member ni IMG, ito po yung mga benefits na meron si IMG. Unang-una po yung financial free ebook number 1 is benefit number 1. Ito po yung kung sino po yung nag-invite sa inyo, kulitin po ninyo, habihin nyo, asa na yung link ng ebook ko. And then yung exclusive benefit number 2, the free ebook din, financial workbook. Ito po yung sinasabi namin lagi na dinadayo pa namin sa Dubai para makakuha kami ng exam and then may certification para ma-achieve namin yung workbook na to. And then ano ba yung nakapaloob doon sa workbook na yon? Unang-una yung e-workshop number 1, increase cash flow and debt management. E-workshop number 2, the building strong financial foundation, proper protection. Workshop number 3, building wealth, asset accumulation. Benefit number 6 and ang e-workshop number 4, retirement planning, wealth preservation, and lastly, yung benefit number 7, workshop number 5, building a business in the financial industry. Yun siya. Ang ganda ng laman ng book na yan. Yung, sulit na sulit, di ba? Yung exclusive benefit number 8, yung pre-financial check-up, no? Stay financially healthy with IMG's exclusive financial check-up. Pero hindi lang po yung annual physical exam natin ng check-up ang ating kinakailangan. Kailangan din yung financial check-up natin kasi baka yung bulsa natin is butas na or kailangan na rin ng blood transfusion. So, kinakailangan may check-up ka. Kunwari, nagkaroon ka ng bagong trabaho, mag-financial check-up ka. Nawalan ka ng trabaho, mag-financial check-up ka. Nagkaroon ka ng bagong baby, mag-financial check-up ka. And especially, kung na-football ka na ni boss, mag-financial check-up ka. Napakahalaga po, nalalaan natin kung nasang estado na ang ating finances. Exclusive benefit number 9, an AFP Associate Financial Planner. Exclusive members price, abroad po dati, 2.5 yon, no? Ang regular niya is 16, naka-discount ka po. Kung member ka ni ING being a preferred member, 2.5 po siya. And local membership, 1.5, regular is 6,000. Ang kagandahan po nito, yung credibility ng name mo pag tinawag ka na ang magto-talk po is Ms. Jerlyn Gomez, an associate financial planner. So talagang medyo maganda yung credibility ng name, no? Maganda po siya. Meron pa rin po tayong free gifts naman po. Ito naman po yung free gifts. Ang free gifts, pag sinabing free, pwedeng kunin, pwedeng hindi, no? So, pero ang kagandahan po nito dahil free, ako kinuha ko, no? Being a prepared member ni ING, unang-unang pagsali mo na member ka, associate ka, MD, meron kang 100,000 na personal accident insurance. Exclusive benefit number 10 po yan. And then ito pa rin po yung isa, yung benefit number 11, patayan pa rin, no? Ito po naman po yung sa Fidelity Life. Once na nag-member ka kay ING, free gifts din po ito. Kukunin mo kung gusto mo, kung hindi, wag, no? Okay lang yon. Additional 500 pesos lang po annual, a lifetime membership sa Fidelity. Magandang tulong din po ito. Ito po yung part parang St. Peter, katumbas ng St. Peter. So, may concert memorial service po yan. Partner with the Everest. Kuya, so hanggang 60 years old, let's say nagpa-member ka, di ba? Yeah. Wala ka pang 60, kunyari 58, pwede pa yan. So hanggang 60 years old po, pwede nyo pong ma-avail yan. Kaya lang po, pag 61 na tayo, pwede pa rin kayo mag-member, kaya lang, eto lang yung mawawala. Sasabihin naman ni Kuya Vincent, ang unfair nyo naman, bakit hindi pwede? Kasi po medyo high risk na tayo na magagamit mo siya. Ano daw po ba yung Fidelity Life? Gusto ko in-explain yung pag kay Kuya. Kasi po, yun po yung sundo. Limo service yun. Susunduin daw from the hospital, papunta sa punerarya, so ihahanda ka. Kung wala kang St. Peter, siya po yung pwede mong magamit for that one. Correct.
Ngayon naman daw, no, yung IMG Vision Care, si Ma'am Luz, talagang finiflex niya sa Facebook yung kanyang iframe, yung mga bago niyang Wow. nakuha niya, which is malaking bagay din po. Bakit? Sa panahon po ngayon, basta makakatipid tayo, why not? Kahit Correct. alam namin na kaya niyong bayaran yung mga frame ng salamin, pero kung libre naman, the moment na naging member ka ni IMG, edi i-avail natin, i-maximize po natin. Which is, siya po yung benefit number 12. So, lahat po ng benefit, 35 to 36 yan eh. So, dito po, di ba, sasabihin nyo, ayoko ng 10 to 11. Pwede naman. Pwede mo namang hindi muna. I-delay mo muna siya. Benefit number 30 naman po natin, the free unlimited consultation pag members po. So, dito po, we have different Kaiser clinics. Meron tayo sa Makati, sa May Robinsons Manila, sa Galleria po. Meron tayo dyan sa Cebu, sa May Cavite, Laguna. So, basta Kaiser Medical Center po at member ka po ni IMG. Sumakit ang ulo mo, feeling mo, tumaas ang BP mo, gusto mo magpa-check up, meron po tayong free consultation. And then, let's say, sinabi ng doktor, Vincent, medyo tingin ko mataas ang cholesterol, ang BP mo, magpa-blood test ka. Yun naman po yung pumapasok sa benefit 40 natin na kung saan meron tayong discount sa mga medical services, x-ray, ECG, so pwede po natin pagawa yan with the discount. Syempre, kasama na lagi, kasunod pamilya din natin, na immediate family mo, pwede mong i-extend sa kanila yung medical services na yon. So dito po, no, isa po sa fundamentals of our finances is meron kang healthcare, meron kang insurance. Ang pangatlo, meron kang investment. So, yan po yung sa mutual funds. Kaya si IMG po, the moment you become a member, meron na pong part or account opening nyo, seeding money nyo na mapupunta po sa Ramper. So, kanina po, di ba, sabi ko, ito unang category, financial education. Ito, mga free gifts po. So, kasama po yon sa free gifts natin na kung saan dati po, kapag mag-open tayo ng mutual funds, either a 5,000 pesos yan, yun yung account opening. Ngayon po, mag-member lang po tayo ni IMG, meron na po tayong account opening. So dito po kasi healthcare partner natin si Kaiser, meron din tayong mga access. Access po saan? Sa short term, long-term, or senior care. Example po ngayon, isa na po kayong consultant. Ano daw yung consultant? Let's say, nawalan ka ng trabaho. Ano ka na? Consultant. Diba? Yun na yung job description. So, consultant ka, di wala kang healthcare. Pwede po kayong bumili ng short-term healthcare. Ang short-term healthcare po kasi, yan po yung every year. Gusto mo lang magpa-check up, gusto mo lang bumisita sa doktor, magpa-dental ka. So, yan po yung coverage ng isang short-term healthcare. Pero kami po, we highly recommend, wag lang short-term. Kailangan mo ng long-term healthcare. So, yan din po, meron po niyan si Kaiser. At kung kayo po ay 61 years old pataas, senior care na po ang kailangan nyo. O, di ba, kuya, wala ka nang hahanapin, kompleto na si Kaiser sa lahat ng healthcare needs na meron ka. So, yan po, di ba, susunod siya na, actually, siya ang unang mahalaga sa financial fundamentals natin. Pagdating po sa most 18, let's say si Kuya Vincent sabi niya, ang liit naman ng free gifts nyo, 100,000 pesos lang. So sasabihin ko kay Kuya, meron po tayong most 18, yan po yung multiple option super term. Alam niyo po, in the last 11 years ko sa IMG, one thing na gusto ko, yung sinasabi namin sa inyong maganda, kami mismo meron. So sinasusubukan po namin yung product. Hindi namin masasabi sa inyo na maganda si most 18 kung ako mismo walang most 18. Correct. So, meron po ako most 18. So, okay po siya na to start with a 1 million insurance coverage. Then later on, pwede mo pang samahan ng investment. So, sa mga guests po natin, pag gusto nyo pang matutunan, makilala si most 18 at si Kaiser, tanungin po natin sa kanila. We can have a separate meeting po sa inyo at saka dun sa nag-invite sa inyo para i-discuss nila. So, dito kuya, di ba? Gusto pa nating palakihin yung mga pera natin sa investment. So kung palalakihin pa po natin yung mga pera natin sa investment, different mutual fund companies. Dati po, meron niyang bayad ng entry fee. Ngayon, forever na 0% entry fee. Kaya nga si Miss Luz, bago siya nag-i-invest sa emotions, nag-i-invest muna talaga siya sa mga mutual fund companies. Yan ang kanyang unang investment. At minsan po, pwede nyo pang i-level up. Si MyTrade naman po ang tawag dyan. Ang MyTrade po, sa panahon ng crisis, baksak ang ekonomiya. So this is the best time to save, to invest.
Ang tanong lang kung meron tayong pang-invest. So, My Trade po ang tawag dyan. So, kapartner din po siya with IMG. Pag nagpa-member ka, may access po tayo dyan sa platform na yan. May investment guidance po tayo from them. So, dito, di ba kuya, ano naman daw ang benefit number 20 natin? Yun. Access to ozone therapy at members price. Ito naman po yung experience the latest technology in defeating the pain and defying age. Ito po yung exclusive benefit number 20. Gustong-gusto ng mga kababaihan natin, no? Para pampabata. Parang sa Vicky Bell. Exclusive benefit number 21. Meron po tayo ng Palawan Express padala. Partnership with Palawan. So special rate exclusive to all IMG members. Payment facility for IMG transaction. Being a preferred member ni IMG, malaking discount po ang ma-avail natin sa Palawan Express. Discounts naman tayo. Save on your non-life insurance. Hindi lang po sa healthcare, sa life insurance, meron ding non-life kay IMG. Meron tayo sa car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, marine, cargo, and bond. Exclusive benefit number 22. Okay. And exclusive benefit number 23, members discount from real estate companies, SMDC, Ayala, and DMCI. Alam ko si Ma'am Je, meron siya sa SMDC and sa Ayala lang. So, Ay, yan daw malaking po, discount diba, po may yun. mga partner tayo sa mga real estate company. Alam naman po natin, di ba, pag kumukuha kayo ng real estate, maganda po ang komisyon. May komisyon yan. Pero bakit Correct. mo hahayaan na may mangungumisyon pa sa iyo? Mhm. Kaya ka nga tinuturuan ni IMG ng financial education para every peso saved can be invested in Yes, to different earn. companies. So, yan daw po, no? SMDC, Ayala, DMCI. Pero aware tayo dyan na malaki kasi yung capital money or down payment for them. So kapag nagtitipid po kayo, si Kuya Vincent, tinitignan niya ngayon ang mga memorial lots. So hindi siya kasing mahal, 50% po ang discount. Hindi po siya kasing doon po sa ibang memorial lots. Ano? So dito daw po sa Haven of Infinity po, kidding aside lang po yun, Haven of Infinity, meron po tayong discount as special rates po as an IMG member, nasa Lipa, Batangas po ito. So kung hindi pa swak ang budget mo sa mga real estate, sa mga condo, pwede ka magsimula sa memorial lots. Ang mahalaga, may investment ka. Di bali Correct. mahigit kesa naman wala. Sasabihin ni Kuya, ay opo, may investment ako. Ilan? 5. 5 memorial lots, di ba? Joke lang. So dito naman daw po, discount on special courses natin. Alam nyo po, sabi namin sa inyo kanina, one thing na maganda kay IMG, hindi po tayo selective, hindi po tayo exclusive lang, but rather inclusive. Lahat, basta gusto mong yumaman, pwede kang yumaman. Alam niyo po ba na ang tunay mong kayamanan is yung kaalaman mo at yung kakayahan mo. Hindi po yan yung millions of pesos, dirhams, and dollars. Pero kung meron kang kakayahan, kaalaman, patuloy yan. Patuloy mong binibuild ang wealth mo. So dito kay IMG, hindi lang po sa finances, even in the mga latest courses, personal development po natin, yung ibang bagay na kailangan nating matutunan, IMG has an online business as well. So, si Jomar Hilario, siya po yung nag-guide sa atin. Siya yung guru natin pagdating po dyan. And then, we can also write a book kung gusto niyo sumulat, si Shana Sino. What about the power of email marketing? Alam ko po, Instagram, Facebook, pero iba pa rin po ang power ng email marketing. Makaka-follow up ka, makaka-build ka ng relationship. So kung gusto mong matutunan to, ano yung tama, ano yung strong email na pwede mong ipadala, kay Alan Ngo naman po yan at may discount po tayo sa courses po nila. And then if you want to learn the real estate sales funnels po, kay Jay Castillo naman po siya. So 28 benefit na po tayo. So kuya, si Everest, lagi pong tinatandaan ni kuya at ng asawa niya yung number na to kasi kung kailangan ni Kuya Vincent ng sundo, yan lang po yung tinatawagan para susunduin siya in partnership with Everest po siya. What about APS? Kung ayaw po natin na magbayad tayo ng estate tax, kasi ang mangyayari po, pag may kondo ka, may bahay at lupa ka, kung ang halaga niyan is, let's say, 2 million, meron kang mga 6% of an estate tax. So, tinuturuan tayo dito, pwede palang magkaroon ng corporation. Pag samasamahin mo lahat ng property mo, ilagay mo siya sa corporation. And then, kuya, ano naman daw po sa auto program? Anong meron sa atin dyan?
Exclusive benefit number 31, ito po yung IMG Auto Program. Hindi po nagbebenta ng kotse si IMG, but rather we're helping to get you a huge savings and personal assistance in enjoy the hassle-free car purchase experience. Yun po. Being a prepared member ni IMG, malaking discount po ang ma-avail nyo. And then one of our members sa Abu Dhabi, nag-avail po nito and then talagang malaking discount yung nakuha nito. Correct. Exclusive benefit number 32, meron po tayong rewards, no? Yes. So dito daw po sa mga rewards po natin, kagaya po ng sinabi namin sa inyo, si IMG, welcome ang lahat, pero ine-equip tayo. Bakit po magandang maging bahagi ng financial industry? This is the source and the ultimate destination ng pera natin. So kung gusto mong maintindihan how money works, this is the best business, the best industry na matutunan natin. So dito po kay IMG, you own a business, we are a financial campaigner and educator, we own our time, may online system tayo, we help families po, we become debt-free. So we can travel the world, may mga free trips din po tayo dito kay IMG. Kasi dito, di ba, you do the business, you qualify, pwede kang sumama dyan sa mga travel po natin. And the world-class recognition. Ring, pin, watch, and car. Mukhang si Miss Luz, ang gusto niyang ring, di ba? Yung kanyang engagement ring, dito daw niya kay IMG kukunin. So, yan daw. Naisip ko yan recently, naisip ko yan. Yes! Yung diamond, anong kulay ang gusto mo, di ba? So, yan po ang ating benefit number 34 na pwede rin may kotse, di ba? And also po, no, a free HMO. Ito po yung ika-35 benefit po natin. Kasi ang HMO po, ito yung yearly. So, every year, kung magkasakit ka, meron ka magagamit na kung kailangan mo magpa-doktor, yan daw po. In IMG, if you are a member of IMG na meet mo yung requirements, doable naman po siya. Hindi naman mahirap yung requirements. Sa isang taon naman yun. Pwede yung next year mo na healthcare, libre na yung HMO mo. Again, kung pwedeng libre, bakit hindi? So yan daw po lahat ng 35 benefits na meron po tayo. Pero ang bonus po natin, dito po kay IMG, kung sasabihin nyo, paano ba yan? Wala akong trabaho ngayon, may pay cut ako, hindi ko magagawa, wala akong pang member. Alam nyo po, may business opportunity kasi may business ownership tayo dito kay IMG. As you become a member of IMG po, ito yung potential income. 3 bagay po na masasabi ko sa inyo na natutunan ko kay IMG. Una, you can make money. So, pwedeng pabarya-barya, sasabihin ng OFW, ay maliit, hindi pa natatapatan yung sweldo ko. But, you have to wait. There's more. If you do the business, matatapatan niya yan. Ako po, I've been working for 15 years, 12 years sa telecom company. Natatapatan. Pwede. Pwede po siya. So, eto na ngayon, hindi ka lang make money, but you make a living. Pero, paano kami at bakit pa rin kami nag-stay sa business? Kahit medyo naglaylo pa yan, nagpahinga. Ngayon pong pandemic, nakita namin how IMG has innovated online. But more than that, the legacy na pwede mong iwan yung negosyong to sa anak mo. Yung bang trabaho mo ngayon, pwede mong ipasa yung anak mo? Pwede bang ipasok mo dun yung anak mo kapag umalis ka na, nag-retire ka? Hindi po siguro kung hindi kayo owner, diba? So dito po kay IMG, your business ownership. You make a money, you make a living, and you make a fortune na pwede nating ipasa sa mga anak po natin. So in summary po, ito po lahat ng na-discuss namin, 35 benefits na meron. Kung titignan nyo, yan po yung mga savings na pwede nating makuha sa kanila. May extra income ka, totoo po yan. Si Kuya Vincent, di ba, nasusustain. And then the healthcare po. So kung i-compute nyo po yan, ang laking savings. Kung tayo po ay magpapa-member kay IMG, we get the education, the execution, and we become an entrepreneur. IMG can be a career. Hindi ka forever OFW. Kung nasa Pilipinas ka, hindi ka forever na magtatrabaho. Dapat daw po, pagdating natin ng mga 40s, 50s, kahit na may nag-aaral pa tayong anak, iniisip na natin, ano yung career mo after your retirement? IMG can be a good option para sa bawat isa po sa atin. So normally po, after we do a financial check-up, pwede po tayo magpa-schedule sa mga nag-invite po sa atin. We become an IMG member so that we enjoy the benefits we start to earn, start to build your financial foundation. Mahalaga po yan. So dito po sa mga na-discuss po natin, in summary, you need to have a healthcare.
Kailangan mo kasi health is your real wealth. Kailangan mo rin protektahan ng pamilya mo. You need the insurance. You manage your debts. Otherwise, yung produkto nating peace of mind, mawawala siya. You build an emergency fund, you save and invest the right way. So yan daw po, no? Financial education is not just for the wealthy, but it is for everyone. Pwede mong i-delay kung tingin mo bata ka pa ngayon, but never deny nor deprive yourself of your financial freedom and your financial independence. So ayan daw po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong questions